Sa kabila naman ng mga banat kay Vice President Sara Duterte, nakakuha pa rin ito ng mataas na approval and trust ratings batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Pero tila hindi naaapektuhan ng pambabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong September 6 hanggang 13, 2024 na may 2,400 adult respondents sa buong bansa, nangunguna pa rin ang pangalawang Pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na 3 buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided at 17% ang disapproval ratings. Kapantay naman ito si Senate President Cheese Escudero na may 60% approval, 32% undecided at 8% disapproval ratings. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided at 21% disapproval ratings. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon lamang 32% approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice President Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%, pangatlo si BBM na may 50% at panghuli pa din si Speaker Romualdez na may 31%. Sa kabila naman ng pangunguna ni VP Inday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings kumpara noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing issue ng isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, investigasyon sa illegal na POGO, tensyon sa West Philippine Sea, pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, investigasyon ng Quadcom sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o mpox, 21 pesos per meal na budget statement ng NEDA, at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNA News.